Pagkarating sa bahay nila Armani ay naabutan nilang naroon ang dalagang si Armani sa may lilim ng puno ng mangga. May hawak na novel at nagbabasa. Iyon na rin mismo ang nagbukas ng kahoy ng gate para maipasok ang sasakyang SUV sa loob ng bakuran. "Oh, saan kayo nakarating?" tanong ni Armani. Si Roxy naman ang sumagot. "Sa bayan, naglakad-lakad kami roon. Tapos dumiretso kami doon sa pinsan nyo. Doon malapit sa tabing dagat. Si Robin ba yun?" "Ha? Bakit?" "Mag-hiking tayo bukas at kailangan natin ng guide para hindi tayo maligaw sa kabundukan dito." "Wow, talaga? Maganda yan." Sumabat naman si Alice. "Kasama rin si Ann at Mitch, ate. Kaya masaya ang lakad natin bukas. Tara te, tulungan mo na akong maglinis at gumawa ng marinade para ito sa binili nilang yempo ng baboy. Ipapaihaw raw ito para pambaon natin bukas." Okay, sige." Sagot ni Armani tapos sumunod na sa kapatid niya na papunta na ng kusina. Sabi naman ni Ryan, Roxy, itanong mo ba kung may uling sila?" "Ala, oo nga no. Mukhang wala. Ayun ang ihaw no. Tara, labas muna tayo. Bili tayo ng uling sa tindahan." "Okay, sige." Pagsang-ayon pa ni Ryan. Tapos, naglakad na sila papalabas. Habang naglalakad ay tahimik lang si Roxy. Sabi naman ni Ryan, "Oh, bakit? Anong problema? Parang malungkot ka na naman." Hindi naman. Naisip ko lang si Jake. Ilang beses ko siyang inaya dati na magpunta rito para may makasalumuhan man lang kaming kamag-anak ko. Pero ayaw niya. Ni minsan, hindi ko yun nadala sa mga kamag-anak ko. Samantalang ikaw, parang napakadali mong dalhin sa kahit saan. Sabi naman ni Ryan, "Hindi naman yun ganun. Ako kasi kapag ini-invite ako ng isang taong maalaga sa akin, tapos ang lakad na gusto niya sadyang makakapagpasaya sa kanya pipilitin ko talagang sumama. Kasi gusto ko siyang sumaya. Parang ikaw, alam kong ikakasaya mo ang pagpunta ko rito. Sa totoo lang, makailang beses na tayong nag-beach. Ano bang pinagkaiba rito? Dito rin naman tayo sa Zambales nagbe-beach dati. Pero alam kong hindi ang beach ang totoong sadya mo sa lakad na to, kundi ang makasamang mga pinsan mo at makitang tiyo at tiya mo. Kaya handa talaga akong samahan ka, lalo kung wala naman akong sobrang mahalaga na gagawin sa Manila, di ba?" "Pero naroon ang pamilya mo at kararating lang din, di ba?" "Ano ka ba? Kaya nung sabi ko ayos na sila, na iset ko na sila sa dapat nilang paglagyan. Nihanda ko na rin ang mga kakailanganin nila. Si tatay may trabaho na, ang dalawa kong kapatid naka-enroll na, at may tutor pa sa hapon. Tapos si nanay naman ay sobrang busy na sa paghahatid sundo sa mga kapatid ko, pati na rin sa mga gawaing bahay. Kaya hindi na nila ako kailangan ngayon. At ikaw ang mas nangangailangan na kasama na makakaintindi sa'yo." Mahabang paliwanag pa ni Ryan. "Salamat Ryan ha. Ibang-iba ka talaga kay Jake o sa kahit sinong lalaking nakilala ko." Wika pa ni Roxy na bumuntong hininga at tumingin sa malayo. Si Ryan na ang lumapit sa tindahan. Bumili siya ng 4 na plastic na uling at 2 1.5 na soft drinks, Royal at Sprite. "Oh, bakit bumili ka pa niyan? May soft drinks tayong pinamili, di ba?" "Oo nga, meron. Pero hindi naman malamig yun. Tsaka babaunin natin yun bukas sa hiking, di ba? Kailangan natin yun. Lalo at may iba pa pala tayong kasama." Siya nga pala Ray. Okay lang ba sa'yo ang desisyon ko na isama ang mga pinsan nila Armani na sina Ann at Michelle? "Oo naman. Para may iba naman tayong kausap.
Parang kilalang kilala na natin ang isa't isa, pati background ni Armani. Kaya mas okay din yung merong bago na pwede rin nating ma-interview ng kanilang mga karanasan sa buhay. Sa bagay, yan nga rin talaga ang naisip ko. Kaya pumayag ako agad na isama sila. Tsaka mga babae naman yun, kaya walang problema. Bumili rin pala ako ng alak, Ray, na pambaon natin sa hiking. Masarap mag-inom sa gabi kapag nasa bundok. Ganun ba? Pero hindi ako sure. Isipin mo, walang yelo, walang malamig na tubig. Tapos iinumin mo hard na alak. Tumawa naman si Roxy. Yun talaga ang naisip mo, no? Believe me, kahit hindi malamig ay masarap pa rin ang alak kapag nasa bundok. Okay, sabi mo eh. Sagot ni Ryan at bitbit na ang nakaplastik na mga uling at 2 1.5 na soft drinks. Pagkarating sa bahay ay naabutan nilang naglabas ng mga malaking tipak na kahoy ang tatay ni Armani na si Mang Roman at mukhang magsisibak iyon ng panggatong. Sabi naman ni Ryan, Mang Roman, ako na pong gagawa niyan. Talaga, sigurado ka na marunong kang gumamit ng palakol. Karamihan pa naman sa kakilala kong kabataan na taga Maynila ay mga lampa at hindi kayang gumamit ng palakol. Naku, maaaring tama po kayo. Pero swerte nyo dahil hindi ako taga Maynila. Ibig sabihin malaki ang tsansang marunong akong gumamit niyan. Wika pa ni Ryan na nakangiti kahit pa nakasimangot na nakatingin sa kanya ang matanda. Sige, tingnan natin. Wika noon at inilapag ang palakol. Pero saglit lang po. Magpapanigas lang po ako ng uling na pag-iihawan ng mga liempong. Tsaka ko po gagawin yan. Okay, sige, ikaw ang bahala. Wika pa ni Mang Roman. Tapos lumapit na sa nakaparadang lumang tricycle at iyon na lang muna ang pinagkaabalahang linisin. Agad namang sinimula ni Ryan ang pagpapaningas ng apoy sa uling. At noong nagsimula ng umapoy ng maliit ay sinabi niya kay Roxy na hayaan lang at wag nang gagalawin dahil kusa namang kakalat ang baga sa ilalim noon. Wala pa rin naman ng yempo. Inihahanda pa sa loob ng kusina. Tumango si Roxy at pumasok muna sa kusina para kumuha ng baso na magagamit sa binili nilang soft drinks. Hinubad ni Ryan ang suot niyang yellow color na polo shirt na may white collar. Tsaka dinampot na ang palakol at nagsimulang magsibak. Napatitig naman ang matandang si Mang Roman sa ginagawa ni Ryan. Nakita niyang kontrolado ng binata ang bawat hampas ng palakol at nabibiyak-biyak niya ang mga kahoy sa maliliit na piraso. Saktong-sakto para magkasya sa pangkahoy na lutuan. Wala ring mintis ang bawat hampas noon. Lahat sumasapol sa kahoy at walang nagtatalsikang buhangin kapag humahampas siya. Napasilip naman si Armani noong may marinig na nagsisibak sa labas. Ala, si Ryan ang pinagsibak ni tatay. Sabi naman ni Roxy. Hindi, si Ryan mismo ang nag-offer na gagawa ng pagsisibak. Lumapit rin si Alice sa may pintuan at sinilip din ang pagsisibak ni Ryan. Sabi pa noon, ala ate, magpapalit na ako ng pangarap. Ayoko nang maging nurse. Gusto ko nang maging kahoy. Bakit kahoy? Para ako na lang ang sisibakin ni Ryan. Binatukan naman agad ni Armani ang kapatid. Diyan ka magaling ah. Kaya palagi tayong napapagalitan ni tatay at napagbibintang ang malandi dahil sa mga ganyang statement mo. Totoo naman ang sinasabi ko, ti. Angat ni Ryan tingnan. Habang nagsisibak, naglalabasan ng mga muscles niya, pati ang mga pandesal sa sikmura. Parang ang sarap niyang kayakap sa malamig na gabi. Gusto ko na talagang maging kahoy. Sabi naman ni Roxy, uy, kayong dalawa ha, tigilan niyo ng panonood kay Ryan. Kapag nakita kayo ng tatay niyo, kung ano na naman ang iisipin niyan.
Dalian nyo na yung pagbababad ng yempo dahil mga 10 to 15 minutes na lang nakabaga na ang uling roon. Oo na po. Nakangiting sagot ni Alice habang kinikilig na nakatitig kay Ryan. Noong ready na ang pag-ihaw ng yempom, ay lumabas na ang mga dalaga at doon na sa may lilim ng puno ng mangga pumesto dahil naroon na ang ihawan. Pare-pareho pa rin silang nakatitig kay Ryan habang may hawak silang basong may malamig at nagyayalong soft drinks. Noong matapos na si Ryan sa pagsisibak noong kahoy, ay inilagay niya na sa 2 sako ang mga nasibak at inilagay sa ilalim ng lutuan sa kusina. Iniligpit niya na rin ang palakol, tsaka kumuha ng walis at dustpan at winalisan ang bahaging pinagsibakan para maalis ang mga maliliit na piraso ng kahoy na nakakalat. Napasabi pa si Armani, mukhang malinis talaga sa bahay si Ryan, no? Kasi kung si tatay ang nagsibak niyan ay siguradong iiwanan lang ang bahaging iyan. Pero si Ryan, winalisan talaga ng mabuti at walang bakas na may nagsibak ng kahoy sa bahaging iyan. Sumagot naman si Roxy. Oo, nakita mo naman kung gaano kalinis ang bahay, diba? Maging sa loob o labas ay parehong malinis. Hindi matatahimik ang kaluluwa ni Ryan kapag may makikitang marumi sa paligid. Ilang saglit pa ay lumapit na si Ryan sa may ihawan na binabantayan ng 3. Sabi naman ni Alice, "Halika nga rito, Ryan. Punasan kita ng pawis. Pawis na pawis ko." Wika noon sabay punas ng bimpo niya sa noo ni Ryan. Mabilis namang umilag si Ryan. Wala siya, anong tingin mo sa akin, baldadong? Sinasadya ko yan dahil kakalusin ko lang yan ng hinlalaki para matanggal ang pawis ko. Tsaka ako magpupunas ng panyo para hindi masyadong mabasa ang panyo ko. Wika ni Ryan at agad ginawa ang sinabi niya tsaka nagpunas ng pawis. Sabi naman ni Alice, "Ryan, ako rin." Anong ibig mong sabihin? "Ako rin, ituring mong kahoy, sibakin mo ako." Agad namang kinurat ni Roxy ang tagiliran ng pinsan. "Aray naman, masama ba na mangarap na maging kahoy?" Sabi naman ni Roxy. Sige, doon mo sabihin yung pangarap mo sa tatay mo na palaging salubong ang kilay para sibakin kanya ng literal gamit ang palakol. "Kayo naman, hindi na mabiro. Atin-atin lang to. Huwag nang idamay si tatay. Alam niya namang killjoy ang mga yan eh. Hindi marunong sumakay sa biruan." Wika pa ng dalaga. Tumawa na lang ng tumawa si Ryan. Naglagay naman si Roxy ng royal soft drink sa baso at inabot kay Ryan. "Ryan, palamig ka muna." Uy, salamat Roxy. Ako na dyan sa pag-iihaw. "Naku, wag na. Anong gamit naming 3? Tagakain na lang palagi. Magpahinga ka na muna dyan at kami nang bahala rito." Okay, sige. Tatawagan ko na lang muna ang nanay ko. Kukumustahin ko sila roon. "Okay, sige." Sagot ni Roxy. Tapos si Ryan naman ay lumayo kaunti at tinayal ang cellphone number ng kanyang ina. Ilang saglit pa ay may sumagot na sa kabilang linya. "Hello, Kuya Ryan. Nasaan ka po?" Nasa Sambales ako ngayon, Gina. Kasama ko sina Tita Roxy at ang pinsan niya na dumalaw sa kanilang pamilya. Kamusta kayo ni Warren sa school kanina? "Ayos naman po kami, Kuya. Pero medyo nahihirapan pa rin po talaga." Oo, normal lang mahirapan. Dinaanan ko rin naman yung pinagdadaanan nyo ngayon. Mabuti nga kayo at meron kayong tutor. Ako noon ay wala. Basta ang gawin nyo lang ay mag-aral gabi-gabi bago matulog. Para araw-araw din may nadadagdag sa kaalaman nyo at masasanay kayo sa pag-intindi ng salitang Tagalog. "Opo, Kuya. Ganun naman ang ginagawa namin." Siya nga pala, Kuya. Sabi ni Teacher Sheena, kapag may time raw ay invite ka raw nilang mamasyal. Itatext ka na lang daw nila.
Ganun ba? Wala yung problema, basta kapag hindi ako busy. Sige na, ibigay mo na kay nanay ang cellphone. Gusto ko siyang makausap. Okay po. Sagot pa ni Gina at agad ibinigay ang cellphone sa kanilang nanay. Hello anak, kamusta ka? Nasaan ka ngayon? Akala ko'y pupunta ka rito ngayon eh. Naku nay, pasensya na po. Nasa Sambales po ako ngayon. Sinamahan ko lang po si Tita Roxy dumalaw sa mga tsahin at tiyuhin niya rito. Kamusta po kayo dyan? Kamusta si tatay? Ayos naman siya anak. Palaging excited pumasok sa trabaho sa umaga. At kapag uuwi sa hapon ay masayang masaya. Sobrang nagpapasalamat siya sa iyo anak dahil sa pagbibigay mo sa kanya ng trabahong iyon. Ibang-iba raw sa pakiramdam na kapag napapagod siya, pero siguradong may income na mapapala. Hindi raw kagaya ng pangingisda na halos maghapon magdamag na sa laot, kakarampot ang huli at madalas sakto lang pang ulam. Hindi pa magkakapera. Kaya para sa kanya ay wala siyang karapatang mapagod dahil sa bawat araw na umaalis siya sa bahay para pumasok sa trabaho, ay sigurado namang meron siyang kikitain sa araw na iyon. Tama talaga si tatay nay. Ganyan din ang naisip ko nung nagtatrabaho ko sa showroom. Tsaka hindi stressful ang trabaho roon. Oo, at medyo nakakapagod dahil maglilinis ka ng malawak na sahig, pati mga salamin. Pero kapag natapos mo na yun ay tapos na. Ibang parte na naman. At sa araw-araw na ganun ay parang napakadali na lang gawin ang trabaho. Oo anak, tama ka. Ganyan din ang sinasabi ni tatay mo. So, papaano anak? Mag-iingat kayo dyan ha. Kamusta mo na lang din ako kay Roxy. Opo nay, sige po nay, bye po. Okay anak. Wika ni Aling Sara at pinatay na nga ang tawag. Pagkababa ni Ryan ng cellphone ay muli siyang bumalik sa may puno ng manggam at doon muna sumandal. Nakita niyang pumasok si Armani sa loob ng bahay at noong lumabas ay may dala na itong gitara. Ano, tugtog muna tayo para hindi boring? Wika ni Armani. Nay, sige ate, simulan mo. Ako ang kakanta. Wika naman ni Alice tapos nagsimulang maggitara si Armani. Si Ryan naman ay nakangiti lang habang nanunood. Makalipas ang kalahating oras ay sabi ni Alice, Ryan, alika, turuan kitang maggitara. Madali lang naman maggitara, ilalagay mo lang dito ang dalawang daliri mo. Tapos dito naman sa pinaka-ilalim ang isa. Tapos kalabitin mo na. Yan ang chords na G. Tapos ganito naman ang D. Tapos A and C. Ito yung mga basic chords na madaling gamitin at maraming kanta na pwedeng tugtugin. Gamit lang ang 4 na mga chords na to. Wow, oo nga, madali lang patunugin. Wika ni Ryan habang kinakalabit ang mga string pa isa-isa. Sabi naman ni Armani, ay nako Alice, late na para turuan ng ganyan si Ryan. Matagal pa bago siya makakatugtog ng isang kanta dahil kailangan pa ng matagal na practice. Oo nga eh, hayaan mo Ryan, kapag naroon ako sa Maynila ay tuturuan kita. Sabi naman ni Ryan. Promise Oo, promise. Nakangiting wika pa ng dalaga. Tapos lumabas na ng bahay ang ina nilang si Aling Penny. Alice, hapon na oras na para magsaing. Ay oo nga pala, magsasaing na ako. Dito ka na lang muna Ryan ha. Hawakan mo na lang muna yung gitara at praktisin mo yung 4 na chords na itinuro ko sa'yo para masanay ka. Oo, sige. Sagot pa ni Ryan na nakangiti lang. Dahil walang kaalam-alam ang dalaga na marunong talaga siya maggitara at hindi lang basta marunong, kundi may kakaibang galing din pagdating sa paggigitara. Noong naroon na sa loob si Alice at abala naman sa pagbabaliktad ng inihaw na yempo, sina Roxy at Armani ay sumandal na sa puno ng mangga at sinimulan na ang pagplangking sa gitara ni Ryan sa kantang Hotel California.
Napahinto sa ginagawa ang dalawa at napatitig kay Ryan. Ilang saglit pa ay nagsimula ng kumanta ang binata. Napasilip naman sa pintuan ng kusina si Anis at inaalam kung sino ang tumutugtog ng isang komplikadong kanta gamit ang komplikadong mga planking at chords. Ryan, marunong ka maggitara? Gumiti lang si Ryan at ipinagpatuloy ang pagkanta habang bumibirit at napapapikit pa. Sabi naman ni Armani, wala na talaga akong masabi kay Ryan. Napaka-perfecto. Nanliit ako sa galing niya sa pagigitara. Samantalang ako, buong buhay ko na yata ay nagigitara kami rito. Pero hindi ko man lang natutunan ang ganyang level ng pagigitara. Pang professional na band guitarist ng ganyang style eh. Wika noon. Si Roxy naman ay nakangiti lang dahil alam niya rin naman na marunong maggitara si Ryan. Hindi nga lang mahilig magpasikat ang binata. Binilhan niya pa nga ito ng sariling gitara noong mapadaan sila sa Lubao, Pampanga noong nag-beach rin sila sa Zambales. Ayun my loves, awat na muna tayo ha. Sarap ng buhay ni Ryan, nakapagbakasyon muna bago muling sumapit ang pasukan ng eskwela. At mukhang marami pang makakasamang mga magagandang dilag. Sino-sino na naman kaya ang mabibigyan niya ng masayang atensyon sa lugar na to? Abangan ang kasunod nito, my loves ha. Salamat sa pakikinig, my loves. Take care and